Salamat po, Panginoon. At muli, may hahayag ko na naman ang iyong salita. May hahayag ko na naman ang salita ng kaligtasan. Sa iyong pangalan ako'y laging lumalapit. Upang ang pagtutulot, pagpapala, pag-iingat ay maranasang muli namin sa iyo. Lalo na po ang mga nakikinig. In Jesus' name. Magandang umaga po. Magandang gabi sa inyong lahat. Kahit saan kayong panig maroroon. Ngayon po, akin po munang i-refresh sa inyo ang mga mensahe ko noong mga nakaraan. Ang aking preaching na to those who became born again, mga naniwala, mga sumampalataya sa Panginoong Jesus. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Mga hindi pinanganak sa pamamagitan ng tao, ng dugo at laman, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sabi po rito sa ikalawang Korinto 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. At nung tanggapin po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, naging mga anak po tayo. And we became all sons of God through faith in Him. Through faith, kahit tayo naging mga anak ng Diyos. Pero, ngayon, kayo mga anak, alam na ninyo kayo mga born again, alam ba yung mayroon tayong obligasyon sa Diyos at sa sarili, sa kapwa natin, yung mandate natin sa kanila, sa Diyos, sa mga tao. Hindi lamang tayo sa titigil sa sumampalataya tayo, naging anak tayo. Hindi po. We will work out our own salvation with fear and trembling. Philippians chapter 2 verse 12. Yan po ang ating pamangkat. Gawin natin, lakaran natin ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Yan po ang ating mandate. At matatanong ninyo, sa paanong paraan? Ito. Firstly, lumapit tayo kay Jesus. Yan po. Nasa kanya yung lahat ang pangailangan natin eh. We should abide in Jesus. Sabi po sa John 15:4 and 5, abide in me and I in you. The branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Verse 5, he who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Manatili kayo sa akin at maninatili ako sa inyo kaya nasanga sa bunga. At malibang nakakabit kayo sa akin, hindi kayo magbubunga. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga, manitili kayo sa akin. At kayo mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa o kayo hiwalay sa akin. It is true that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Totoo po yun. Pero, faith is not enough. Hearing is not enough. What does it profit, brothers, if someone says he has faith but does not have works? The man is justified by works and not by faith only. And sabi po sa 2:24 ng James, ang tao ay nag-justified lamang sa kanyang mga gawa at hindi dahil lang sa panampalataya, kundi mayroon pong gawa. We have to work out
our own salvation. Ating pong lalakaran ang ating sariling kaligtasan. Hindi po tayo mananatili lang na tayo mayroong Diyos. Ikaw ay may Diyos. Kayo may Diyos. Hanggang ron, hindi po, lalakaran natin yun. Sa pamamagitan po ng susundin natin ang mga pinagbabawal niya sa atin. Susundin niya sa natin siya sa pamamagitan ng mga iniuutos niya sa atin. Tandaan po niyo, the man is justified by works and not by faith only. We have to work out our own salvation. At marami sa atin na nagsasabing nagkakasala lamang ako. Titigil na ako. Mali po yun. Nagkakasala ka, humingi ka ng tawad. Ang Diyos naman yung mapagpatawad. At magpasimula ako, pilitin mo kung magkasala. Nagkakasala nga tayo. Kaya, yun nakikita na Diyos sa atin. Ayaw natin ng kasalanan, pero nagagawa natin. Kaya ang ginagawa natin, nagsisisitag. Yun po nakikita ng Diyos sa atin. Isa po, halimbawa, yung prodigal son, di ba hiningi niya kanyang mana? Nakuha niya ang mana sa kanyang ama. At nung makuha ay nagpakalayo-layo siya. He went to a far country to squander his money in wild living. Yun po ang masama eh. Nagpilit siyang kunin ang kayamanan para sa kanya. At tinastos niya sa walang kabuluhang pamumuhay. At nang maubos sa kanya pera, siyempre maubos eh. Wild living eh. Naghirap siya, nagutom, walang mga kain na wala mga kaibigan. Siyempre, wala na pera eh. At siya ay nagsisi. Nung kumakain pumasok sa isang kaibigan na nag-aalaga ng mga baboy. At pag pinakakain niya ang mga baboy, gusto niya kunin ang pagkain ng baboy. At siya ay nagsisi. Umiiyak ito, tiyak eh, umiiyak eh. Nagsisi siya. He realized his wrong deeds. And he came to his senses. Sabi niya, in my father's house there are many hired men and have plenty of food to spare. And here I am, dying of hunger. I will go back to my father. Uuwi ako sa aking ama. At sasabihin ko sa kanya, ako'y nagsisisi. But while he was still in a long way off, his father saw him, nakita siya kagad. Kaya't siya ay tinakbo ng kanyang ama. He ran to his son, threw his arms around him, hugged him, kissed him. Niyakap ito, pinaghalikan. But ang anak na niya ito'y dahil sa ginawa niyang pagkakasala na nagsisisi. Sinabi niyang, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Ama, nagkasala ako sa langit. Nagkasala ako sa Diyos. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Alam po ba niyo ang ginawa ng ama? Hindi niya inintindi ang kanyang sinasabi. Kundi siya nga niyakap, hinalikan. At sinabi sa mga katulong, the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him. Get a ring, put it on him, put it on his finger, and sandals on his feet, and bring the fattened calf
celebrate. Biro nyo yun. Pinagpatay. Sinuotan ng singsing. Sinuotan ng sandalyas. Pinagpatay ng hayop. At nagkatuwa sila. At ang sabi pa nito'y, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and found, and they began to celebrate. Siya'y patay na, subalit nabuhay na muli, nawala at natagpuan, at sila'y nagkatuwa. Pero yun, nagkatuwa. At hindi lamang yung mga tauhan nagkakatuwa, hindi lamang ama nagkakatuwa, kundi ang amang nasa, ang mga anghel sa langit, nakakatuwa yan. Sa langit meron kahit isang makasalanan magsisi. Nagre-rejoice ang mga anghel. There is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Tayo rin, nagkakasala. Madalas na tayo magkasala, pero ang totoo, mayroon tumututol sa loob. Ayaw natin tayong kakasala. Kaya nga po mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, pinagbabalik loob ng Diyos. Magbalik loob kayo, magsisi kayo. Ibig sabihin, maski nagkakasala ka, handa tayong patawarin ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ng isang alagay sa ating Panginoon, Panginoon, ilang beses kong patatawarin ng aking mga kapatid na nagkakasala sa akin. 7 beses po ba? Ano sagot ng Panginoon? Hindi lamang 7, kundi 7 po. Pero yun, ibig sabihin, hanggat makapatawad mo, ganyan ang Diyos. Hanggat nagsisisi ka, pero wag mo sasadyain ang pagkakasala. Ang sabi sa mga kasulatan, pag sinasadya ang pagkakasala, yung pagkakasala mo sinadya yung buong puso, buong lakas na ginagawa mo yun. Wala na tumatanggi sa loob. Lagi mong ginagawa. Yun ang sinasadya yung pagkakasala. Ano sinasabi sa Hebrew na kakilakilabot ang malaglag sa kamay ng Diyos. Baik sa prodigal son. Yun ang inihintay ng Diyos. Yun ang hinihintay ng ama niya. Palaging nakatanaw sa malayo yun. At nung makita nga niya na may naglalakad, sabi niya, siguro anak ko yata ito eh. At nung makita ang anak niya, tinakbo niya. At ganun nga, hinalikan, niyakap, at binigyan ng pagkain. Ngayon, ito ang ikalawang gagawin natin sa ating pag-workout ng salvation. Secondly, Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag raw tayo umayos sa libutang ito, kundi mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating kisipan. Babaguhin natin ang kinagisnan natin hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At yun ang ibinaba ng ating Panginoong Hesus Kristo na wawasakin niya ang gawaan ng Diablo. So 1 John 3:8. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Yung po nabanggit ko na sa inyo. Kaya po yung hindi pa natin kilala ang Panginoon, tayo yung nakakompo sa pattern of this world. Ang di natin kaya i-transform ang ating kaisipan. Hindi natin kaya dahil wala pa tayo kilala ng Panginoon. Pero tayo may kilala ng Panginoon na magtuturo sa atin.
Mag-guide sa atin. Sa banal na kasulatan, hindi lamang naman pagtuturo, pagpahayag ng salita ng Diyos na ginawa ng Panginoon. Signs and wonders, gumawa ng signs and wonders. At ang signs and wonders, hindi lamang noon. Hindi lang noong Old Testament times. Ang signs and wonders noon at saka ngayon, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Alam po ba niyo yun? Nang nangyayari ng panahon ngayon ay nangyayari ngayon. Ang signs and wonders. At muli pong sasiriwain sa inyo. Nagpapahinga po ako ng salita ng Diyos. Hindi para sa akin sarili. Nais ko po ang lahat ay makarinig ng salita ng Diyos. Ang sabi sa banal na kasulatan, pag lahat ng tao ay nakarinig na ang salita ng Diyos, ay ako'y saka babalik. Makakarinig kayo ng digmaan, malalakas na lindol, pero hindi pa ako babalik, hindi pa, pero yun na simula. Kung nakikita ba ninyo ang mga nangyayari sa buong daigdig, alingawan ng digmaan, mga lindol, mga baha, mga kahindig-hindig na nangyayari sa tao. Malapit na bumalik ang Panginoon. At marami nang sasabi na kasi kaya babalik ang Panginoon dahil sa inyo. Ay, talagang ayaw ba niyo magbalik ang Panginoon? Pag babalik ng Panginoon, wala nang kamatayan, wala nang karamdaman, wala nang sakit, wala nang gutom, wala nang uhaw. Yung mga natatakot, yung patuloy na sinasadya ang paggawa ng kasalanan. Kaya nga sila bumabait para wasakin ang gawa ng Diablo sa atin eh. Yung unang-unang winasak nga niya yung mga sa Diyos-Diyosan eh. Gumawa ng mga signs and wonders para maniwala ang tao. Manalalayo tayo. Yung pagbabago ng ating kaisipan ay tayong gagawa. Hindi ang Diyos ang magbabago ng kaisipan, tayo mismo. Huwag natin iasa sa Diyos. Basta't ako ganito ang hilig ko. Ayaw mo sa asin ng Diyos. Hindi. Sa atin pagkukusa, hindi pwede yun. Pag nagsisi ka, talikuran mo. Mas kinahirapan tayong gumawa ng mabuti. Nahirapan tayong gumawa ng mabuti. If you want to follow me, carry your own cross. Deny yourself. Yun sabi ng Panginoon. Pinapapasan niya ang cross natin. Hindi yung pagpapasan ng cross na kawin na hindi yung sinasabi ng Panginoon rito. Kaya tuwing mahal na araw, mayroon man nagpapasan ng cross. Hindi naman yun ang ibig sabihin noon. Ang tayo, ang pinagpapasan ng cross, yung ating mga problema, yung ating mga suliranin, yan ang ating pasanin kung tayo sumunod sa Diyos. Dahil yan talagang para maalis ang pagdanasa mo sa kasalanan, para mawala ang inyong mga gustong gawing kasalanan. At yun po tinatawag na comfort zone. Ang comfort zone ng sanlibutan ay paggawa ng masama. Ang comfort zone po natin yung walang ginagawa. Yan po comfort zone natin. Iwan natin yung walang ginagawa. Lakaran natin ang ating kaligtasan. Si Pedro ay nakaranas rin ng pagbabakslide, baka akala niyo. Nakaranas siya ng pagbabakslide. Ay nakita ni Paul na lumalakad si Pedro ng dakad ng mga hintid. Kaya ito nirebuke niya eh. Nirebuke niya si Pedro. At nung buhay pa, hindi pa nakipapako sa krus ng Panginoon, nung kasama pa ng Panginoon si Pedro, binigay siya ng
Panginoon sa Diablo. Dahil, alam natin si Pedro na puso kung ano masabi. Siya pinakamapusok sa mga lahat ng mga alagad. At nagsasalita ng wala sa ng hindi tama. Ano po sinabi ng ating Panginoon? Ito'y para tayo ay turuan ng leksyon. Makinig kayo. Sabi ng Panginoon, Simon, Satan has asked for you that he may sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren. Ibinigay niya, hindi niya itinanggi. Hiningi ni Satanas, ibinigay niya, hindi sinabi ng Panginoon, hindi ko siya ibinigay sa iyo, inilingkod ko, hindi. Ibinigay para matuto. At ganyan ang nangyayari sa atin. Kinakailangan nating maranasan yung mga ginawa natin kasalanan na anihin upang tayo madala. Ganyan yun eh. Pag hindi ka madadala sa ginawa mong kasalanan, gagawin mo yun. At sabi niya, when you have returned to me, strengthen your brethren. Nangyari na rin sa akin yan. Nakapag-backslide ako, pero paano balik rin ako? Dahil sa talagang ganun. Pag nanais ka na maglingkod, maligtas, maglingkod, hindi ko ang Diyos upang hindi makita ang ipagnanais na iyon. Ibabalik ka, pero makakaranas ka. Strengthen your brothers and sisters. Kaya ang pagsunod natin sa Panginoon ay hindi basta tayo naligtas. Kundi igagawin natin ang ating sariling kaligtasan. Gagawin natin ng may pagnanais. Tayo, remember, tayo na kay Kristo na, tayo bagong nilalang na, ang lahat ng bagay nakalipas na. Ibig sabihin, huwag natin balikan yun. Lakaran natin ang salvation nating natanggap. Yung prodigal sa kung di nanumbalik yun, papapamak yun. Pero dahil siya anak ng Diyos, kayo, ng mga anak ng Diyos na tumanggap sa ating Panginoong Isus, dahil sa kanyang pagpanampalataya ninyo, ay naging mga anak ng Diyos kayo at kayo nangako naging. Hindi basta papayag ang Diyos na kayo mapariwara. Gagawa at gagawa ng paraan yan upang kayo manubalik. At tayo bilang sumusunod sa Panginoon, hanggang sa kanyang pagwali at ay matagpo ang nasa kanyang piling. Salamat po. Maraming salamat sa inyo. In Jesus' name. Amen.